Tay, gising. May tayo yata sa silong natin. Sambit ni Benny sa kanyang tatay Marsing. May pagmamadali naman tumayo si Marsing at kinuha ang balaraw na gamit niya sa paggagapas ng damo sa kanyang palayan. Marsing, huwag kang mapadalos-dalos. Umaalingasaw ang nabubulok na laman loob. Sigurado kung hindi pangkaraniwang nilalang na umaatake sa mga alaga natin sa silong. Ang sambit ng ina ni Benny na si Celia. Benny, nasaan yung pinatago ko sa yung bagakay nung nakaraang Martes? Ang usisa ni Marsing sa anak. Nasa bubungan, tay. Isiniksik ko sa mga pawid. Ang tugon ni Benny sa ama. Mabilis na inakyat ni Marsing ang bubong para kunin ang pinatulis na bagakay para gawin itong armas. Celia, ipasok mo ang 2 bata sa loob. Huwag na huwag kayong lalabas o magbubukas ng pinto ng silid hanggat hindi sumisikat ang araw. Ang utos ni Marsing sa asawa. Nanlaban pa si Benny sa kanyang ina nang sapilitan niya itong buhatin para dalhin sa loob ng silid. Ayaw niyang iwanan ng kanyang ama sa labas ng kanilang silid. 7 taon pa lamang si Benny ng mga panahong iyon, kaya wala siyang magawa kundi sumunod at magpatianod sa ina. Naulinigan nila sa loob ng silid ang biglaang pagbukas ng pinto. Siguradong nagawa ng makapuslit ang mga nilalang sa loob ng bahay. Naging maaksyon na sumunod na nangyari. Bugbugan, tagisan ng lakas, bilis at abilidad ng pakikidigma. Biglang dumami ang boses na kanilang naririnig sa labas. Mga palahaw, daing at sigawan. Naririnig ni Benny ang boses ng kanyang ama. Sapat na iyon bilang palatandaan na ligtas ito. Kinabukasan ay binuksan na ni Celia ang pinto ng silid at tumambad sa kanila ang napakaraming bangkay na mayroong mga nakatarak na pinatulis na bagakay sa dibdib. Nakahilata sa upuan ng sala ng bahay ang kanilang mga kamag-anak. Sila ang tumulong sa kanyang ama para magapi ang mga nilalang na umatake sa kanilang bahay. Mga insan, pwede ba akong magpatulong na lang sa inyo para masunog ang mga katawan ng mga amaranig? Siguraduhin nating hindi na sila mabibigyan ng pagkakataon na muling magising para manginain. Pahayag ni Marsing sa kanyang mga pinsan. Pinsan, mukhang lumalakas na ang persa ng amaranig. Sa tingin mo, may pinaghahandaan kaya sila? Ilang gabi na rin ako nakikibatsyag dahil sa biglaang pagka-agresibo ng kanilang presensya. Ang tanong ni Manuel, babaylan at pinsang buo ni Marsing. Sana mali ang ating iniisip. Ang tugon ni Marsing. Marsing, sigurado kung nagmula ang kawan ng amaranig na umatake sa atin noong nakaraang gabi sa nawawalang tribo na matagal mo nang pinaghahanap. Nahalala mo pa ba ang alamat tungkol sa sinaunang sibilisasyon ng amaranig na minsan na sumubok na umubos ng iyong lahi? Nababahalang paalala ni Celia sa mister. Sa tingin mo, Celia, kailangan ko na bang mabahala sa nangyayari ngayon? Naturingan akong mabagsik at malakas na babaylan ng aking angkan. Nagdadalawang isip ako kung nararapat ba sa aking magmula ang ganoong mga babala. Nag-aalala ko sa aking moral. Baka umiba ang pagtingin ng aking mga kamag-anak sa akin. Nag-aalala ako na baka isipin nilang mahina ako. Ang seryosong sambit ni Marsing. Hanggang ngayon ba naman, Marsing, kahambugan ang pahihiralin mo? Ipinapaalala ko lang sa'yo na kaligtasan ng buong angkan mo nakasalalay dito. Buhay ng iyong lipi at higit sa lahat, ang buhay ng sarili mong pamilya. Ang pag-usig ni Celia sa paninindigan ng mister. Ang punto ko lang naman, Celia, ay baka mailagay sa alanganin ng katayuan ng ating pamilya. Sa puntong makitaan ako ng aking angkan ng kahinaan, baka maging simula yun ng kanilang pagkakawatak-watak at dibisyon sa aming pagkakaisa. Ang tugon ni Marsing sa asawa. Ikaw lang nag-iisip ng ganyan, Marsing. Batid ko ang kakayahan mo kumpara sa ibang pang kamag-anak. Hanggat walang nakakaigit sa iyong kakayahan, ay mananatili silang nakadepende sa iyong gabay. Isa pa, Marsing, ipinapaalala ko sa iyo na ang katungkulan
ay hindi nakasentro sa titulo o posisyon. Ito'y umaayon sa kakayahan at katalinuhan. Sakaling may mas nakakahigit sa iyong abilidad at antas ng katalinuhan, ay magpasakop ka at tanggapin ng maluwag sa iyong dibdib. Ikagagalak ko Marsing kapag may umusbong na panibagong pinuno na may mas badabong na kaalaman para mapangalagaan ang ating angkan. Naiintindihan mo ba ang punto ko, Marsing? Ang sermon ni Celia sa mister. Naiintindihan ko, Celia. Salamat dahil palaging nandiyan ka para ipaalala sa akin ang totoong katuturan ng aking ginagawa. Siguro nga ay nabubulagan lang ako sa katayuan ng matagal ko ng pinangahawakan. Nasanay lang ako na palaging nakaayon sa aking pasya ang bawat komplikadong kilos ng aking angkan. Ang pagpapaliwanag ni Marsing sa kanyang asawa. Kinagabihan ay nagtakda si Marsing ng pagpupulong sa pagitan ng kanyang angkan. Doon ay kanyang inilahad ang posibilidad na maaaring nanumbalik na ang ibahing puwersa ng sinaunang tribo ng Amaranyig na minsan ang tinalo ng kanilang ninuno. Pinsan, iminumungkahi ko na bigyan mo kami ng patnugot para muling hukayin ang puntod ni Menandro, ang ninuno ng Amaranyig na pinagmulan ng lahat. Ang suwisyon ni Manuel. Kung sumasang-ayon ng lahat ay wala na akong rason para pigilan ang paghuhukay sa puntod ni Menandro. Iminumungkahi ko na gawin natin ito kapag tirik ang araw. Huwag na natin bigyan ng pagkakataon ng pwersa ng dilim para samantalahin ang pagkakataon. Ang desisyon ni Marsing. Pagkatapos ng pagpupulong ay umuwi na sina Benny kasama ng kanyang mga kapatid at magulang sa kanilang dampa. Pagkarating nila doon ay meron na naman silang namataan na Amaranyig na pakalat-kalat sa kanilang bakuran. Nang akmang bubunot na si Marsing ng kanyang tangan-tangan na patalim, ay pinigilan siya ni Celia na ituloy ang kanyang gagawin dahil sa presensya ng kanilang dalawang anak. Ano ka ba naman, Marsing? Isipin mo naman ang kapakanan ng dalawang anak mo. Paano lang ang kapag sabay-sabay nila tayong kuyugin kapag nakaamoy sila na sariwang dugo? Huwag kang maging hangal. Bit-bitin mo si Benny para bumilis ang ating pagkakbang. Galit na saad ni Celia sa mister. Bukas na bukas din ay mangunguha kami ng kawayan ng bagakay. Kailangan na meron na kami sapat na armas sakaling sumiklaban-laban ang laban sa tribo ng Amaranyig. Maglalagay din ako ng patibong sa ating bakuran para maging ligtas tayo sa pagsapit ng gabi. Ang pahayag ni Marsing sa asawa. Ano na mangyayari kapag natuklasan yung wala na si Menandro sa kanyang libingan, Marsing? Ang tanong ni Celia sa mister. Nangangahulugan lamang iyon na muli siyang nabuhay. Ayon sa alamat na bago ilibing noon si Menandro ay pinalibutan ng tinggang kadena ang kanyang katawan. Tinarakan ng punyal na gawa sa tanso ang kanyang puso para huwag na itong tumibok. Hindi naman iyong gagawin ng aming ninuno kapag walang dahilan. Sigurado akong batid nila ang kakayahan ni Menandro na muling mabuhay dahil sa hawak niyang mutya ng isang Amaranyig. Ang paliwanag ni Marsing sa asawa. Nagugulo na ako, Marsing. Sa halip na ilibing, bakit hindi na lang sinundog ang katawan ni Menandro? Ang usisa ni Celia sa mister. Isang alagad ng dilim si Menandro. Malaki ang posibilidad na maaari niyang hilingin sa Diablo na muli siyang isilang sa panibagong katawan. Iyon ang dahilan kung bakit minabuti ng aking ninuno na ikulong na lang ang katawan at kaluluwa ni Menandro sa libingan. Pagsili pa lang ng bukang liwayway, ay umalis na si Marsing para magyaya ng partidos para manguha ng bagakay. Sinigurado muna ni Marsing na meron tangan-tangan na armas ang bawat kasapi ng kanyang angkan bago pasukin ang masukal na kagubatan kung saan nakapwesto ang libingan ni Menandro. Habang binabagtas pa lang nila ang daanan, ay nagkalat na ang bakas ng talampakan sa maputik na daan. Tanda na meron ng naunang nilalang na pumasok doon. Wala sa angkan natin ang pumaparito ng walang pahintulot mula sa iyo, pinsan. Sigurado ako na ibang bangkat ang may kagagawa nito. Ang saad ni Manuel. Naamoy ko pa lang ang kanilang nakakasulasok na baho. Sigurado kong lipi ng Amaranyig ang nangahas na pumasok dito. Ang anunsyo ni Marsing sa kanyang mga kamag-anak. Pagdating sa libingan ni Menandro, ay agad na pinagtulungan na maiangat ang malaking bato na nakaharang sa kanyang libingan. Nagkatinginan naman ang lahat nang makitang
Tanging putol na kadena na lamang ang natira doon. Naiwan sa loob ng kanyang kabaong ang punyal na ginamit para mapatigil ang pagtibok ng kanyang puso. May mga tao na tumulong sa kanila. Hindi magagawa na hawakan man lang ng isang amaranigang tanso o tingga na ginamit para ikulong si Menandro sa kanyang libingan. Sa punto na madampian ng tingga o tanso ang balat ng sinumang amaranig, ay agad na mapapaso. Sino kaya ang tumulong sa kanila para matunto ng kinaroroonan ng puntod ni Menandro? May taksil sa ating angkan. Sigurado ako na may nagkanulo sa ating lihim. Galit na pahayag ni Marsing sa kanyang mga kamag-anak. Naniniwala ako sa sinasabi mo, pinsan. Sino naman kaya ang walang puso na ilalagay ang kaligtasan ng ating angka sa alanganin? Isang kahibangan. Tanging isang baliw at nasisiraan ng bait ang makakagawa ng ganitong bagay. Ang sabat ni Manuel. Kailangan natin mag-ingat. Lalo na ngayon batid natin ang posibilidad na maaaring buhay na si Menandro. Kailangan natin paghandaan ang posibilidad na maaaring sumiklab ang digmaan anumang oras. Anunsyo ni Marsing sa kanyang angkan. Unti-unting sinalakay ng mga amaranhig ang bawat kasapi ng angkan ni Marsing. Sa ating makakahanap sila ng pagkakataon kapag sumilay na ang pagkagat ng dilim, ay walang haba silang pumapatay ng taong man o alagang hayop sa silong o bakuran. Naging malaking palaisipan at misteryo dahil kalkulado ang bawat pag-atake ng amaranhig. Umigting ang pagdududa ni Marsing na meron sa kanyang angkan ang nagbibigay ng impormasyon sa tribo ng amaranhig. Celia, nakapagpasya na ako. Simula mamayang gabi ay uumpisahan ko na ang pagmamanman. Kailangan mahuli ko ang taksil na patuloy na nagkakanulo sa aming angkan. Obligasyon ko na proteksyonan at pangalagaan ng aking angkan. Hindi maatim ng aking konsensya na walang ginagawa habang palihim kaming inuubos ng mga amaranig. Seryosong pahayag ni Marsing sa asawa. Paano kami ng mga anak mo, Marsing, kapag may nangyari sa iyong masama? Ang tugon naman ni Celia sa mister. Ikaw na rin ang nagsabi noon, Celia, na kapag may nakahihigit sa akin, ay huwag akong magdadalawang isip magbigay daan. Sa ngayon ay tangi ako na lang ang inaasahan ng aking angkan. Mabuti pa'y mamatay akong lumalaban kaysa patuloy akong nabubuhay habang nasasaksihan ko ang pagkaubos ng aking angkan. Sana maintindihan mo ako, Celia. Naiintindihan kita, Marsing. Hindi ko lang basta maiwasan ang mag-alala. Basta, mag-iingat ka palagi. Naniniwala ako sa kakayahan mo. Mahinahon tugon ni Celia sa mister. Sa edad na 7 taon ay naging malinaw kay Benny ang buong pangyayari. Ang gabi kung saan umusbong ang galit, puot at paghihimagsik sa kaibuturan ng kanyang puso. Gabi noon, habang mahimbing na natutulog ang kanyang ina at kapatid, ay nakarinig si Benny ng magkakasunod na katok. Isang halinghinga na tunog na halatang naghahabol ng hininga. Mabilis na nanaog si Benny. Hindi niya alintana ang malakas na kalabog ng kanyang dibdib dahil sa takot. Pagkarating niya sa kanilang munting sala, ay agad siyang lumapit sa pinto kung saan nagmumula ang tunog. Nilakasan ni Benny ang loob para usisain ang pagkakakilanlan ng kumakatok. Sino ka? Magpakilala ka. Ang usisa ni Benny. Benny, anak. Boses ng lalaki na halatang nahihirapan. Pamilyar kay Benny ang timbre ng boses. Sigurado siyang nagmumula iyon sa kanyang ama. Biglang pinagsakluban ng takot at pag-aalala si Benny, kaya atubili siyang kinalasang harang para buksan ang pinto. Bumungad kay Benny ang ama na naliligo sa sariling dugo. Puno ito ng sugat at malubhang tama sa katawan. Inalalayan niya ang ama para makapasok sa loob. Sinabihan si Benny ng ama na muling ibalik ang harang sa pinto. Ay, anong nangyari sa'yo? Sino may gawa sa'yo rito? Ang usisa ni Benny sa ama. Anak, ang nanay mo. Nahihirapang sambit ni Marsing sa anak. Nagmadali si Benny na gisingin ang kanyang ina. Diyos ko! Marsing, ano nangyari sa'yo?
Naisambit ni Celia nang bumungad sa kanya ang kalunos-lunos na sinapit ng mister. Celia, makinig ka. Si Manuel ang traidor. Siya ang espiya ng mga Maranig. Itakas mo lang 2 bata. Andiyan na sila. Madali ka. Ikaw lang bahala sa mga bata, Celia. Ang huling litanya ni Marsing bago siya malagutan ng hininga. Agad naman nagmadali si Celia at kinalong niya ang kanyang bunsong anak habang hatak-hatak si Benny para tumakas. Masakit para sa kanya ang biglaang pagpanaw ng mister. Pero sa oras na iyon ay kailangan niyang tatagan ng kanyang loob. Kailangan makalayo silang tatlo sa lugar na iyon bago pa sila madatnan ni Manuel na pisang buo ng kanyang mister. Demonyo ka, Manuel! Traitor! Ang sambit ni Celia habang binabagtas ang kagubatan papunta sa lugar ng kanyang mga kamag-anak. Nay, magbabayad silang lahat. Ipaghihiganti ko si tatay. Pinapangako ko sa iyo, Nay. Madiin na sambit ni Benny habang nagpapatianod sa ina. Sa usaping kasanayan at kaalaman sa pagbababaylan ay hamak na mas magaling si Celia kumpara kay Manuel. Hindi nakakapagtaka kung bakit nagawa ni Celia na matakasan sina Manuel at mga Maranig na tumutugi sa kanila. Pagdating nila sa lugar na kanyang kinalakihan ay agad naman silang kinalinga para protektahan. Doon ibinuhos ni Celia ang kanyang tumatangis na emosyon kasama ang kanyang 2 anak. Celia, sasamahan ka namin para balikan si Marsing. Kailangan nang maisagawa ang ritual bago pa siya maging ganap na Maranig. Malaki ang posibilidad na mahawaan si Marsing dahil sa mga natamo niyang kagat ng Maranig. Ang saad ni Pedro, ama ni Celia. Nagsipulasan ng kawan ng Maranig na matyagang nakabantay sa tahanan ni Celia. Ang buong akala nila ay nandoon pa sa loob ang buong mag-anak. Mga magigiting ng mangangayam ang kinalakihan ng angka ni Celia. Bihasa sa paggamit ng sibat at palaso. Paparating pa lang sila ay agad na nilang pinaulanan ng sibat ang Maranig na nandoon. Nang matapos makapagpaalam ng maayos ni Celia sa walang buhay na katawan ni Marsing, ay agad nang sinimulan na sunugin ang kanilang tahanan. Kasamang tinupok ng apoy ang kanilang tahanan at ang katawan ni Marsing. Hindi sila umalis hanggat hindi nila nasisiguro na tupok na ang katawan ni Marsing. Dahil sa pagkakawatak-watak ng mga pangkat sa masusukal na kagubatan, ay walang impormasyon sina Benny sa nangyari sa angka ng kanyang ama. Paulit-ulit naman pinaaalalahanan si Benny ng kanyang ina na isang tabi na lang ang paghihiganti at hayaan na lang ang kanilang mga bathala na magparusa kay Manuel. Subalit sa tuwing maaalala ni Benny ang pangyayari ng gabing iyon, ay umaalingaw sa kanyang isipan ang boses ng kanyang ama. Boses na dumadaing, nahihirapan at naghahabol ng hininga. Mahigit 10 taon man ang nakalipas, ngunit kahit minsan ay hindi nawaglit sa kanyang balintataw ang huling revelasyon ng ama. Nagsusumikap si Benny. Araw-araw siya nag-iinsayo para maging bihasa sa paggamit ng palaso at sibat. Isinasabay ni Benny ang pag-aaral sa pagkababaylan. Pangarap ni Benny na sundan ang yapak ng kanyang ama. At pangarap niyang balikan ang kanyang angkan para mailantad ang katotohanan bago mamatay ang kanyang ama. Isang katotohanan na maaaring makapagpanumbalik sa moral ng kanyang ama na nabahiran dahil sa kagagawan ni Manuel na lubos na pinagkatiwalaan ng kanyang ama. Mag-ensayo man si Benny ng paulit-ulit ay hindi iyon sapat para mapantayan ang kakayahan ng kanyang namayapang ama. Ilang ulit na siyang sumubok na lumapit sa kanyang ina para ituro sa kanya ang natatanging kaalaman ng kanyang ama noong nabubuhay pa ito. Palaging tumatanggi ang kanyang ina at idinadahilan na may sarili itong kaalaman sa pagkababaylan, kaya imposible na may kaalaman ito sa angking kahusayan ng mister. Celia, ayaw ko manghimasok sa pamamaraan mo bilang ina pero ipinapaalala ko sa iyo
Baka sa labis mong pagmamatigas ay lalo mo lang inilalagay sa panganib ang anak mo. Alalahanin mo na kahit pinili niyong manahimik at magtago, ay hindi pa rin yung sapat na dahilan para mabago ang katotohanan. Ang katotohanan na mas may karapatan si Benny kumpara sa pumalit sa kanyang ama doon. Hindi pa nagkamali sa pagtagna at pagbasa ng kapalaran ng iyong ina. Muli ay pinapaalala ko sa iyo na itinagna si Benny na magpalaya sa angkan ng kanyang ama na kasalukuyan ngayon nakagapos sa mapaniil na pamumuno. Ang babala ni Pedro sa anak. Sa kabila ng pangungumbinsi ng ama, ay nanatiling namamayani ang takot sa puso ni Celia. Ayaw niyang tulungang mabuyo sa galit ng anak. Lugumin ng diwa ng paghihiganti. Higit sa lahat, ay takot si Celia na matutulad lamang si Benny sa sinapit ng kanyang ama. Habang mahimbing na natutulog, ay dinalaw si Celia ng isang pangitain. Nakita niya si Benny na pinagtutulungan ngat-ngati ng mga sugapang amaranhig na hayok sa sariwan dugot laman loob. Biglang nagpakita sa kanyang panaginip ang mister na mahigit 10 taon nang namayapa. Natatandaan mo pa ba noon, Celia? Ikaw ang nagsilbing liwanag ko sa tuwing natatakpan ng sarili kong interes ang aking desisyon sa buhay. Ikaw ang nagpamulat sa akin para unahin ko ang kapakanan ng karamihan bago ang pansarili kong ikaangat. Ngayong kapabalili ko ng landas, kailangan ng aking angkat si Benny. Ang anak lang natin ang kanilang pag-asa para makalaya sa panggigipit ni Manuel. Hindi ako makakatawid hanggat nananatiling nakasadlak ang aking angkan sa masalimuot na estado ng pamumuhay. Tulungan mong maihanda ang ating anak, Celia. Ihanda mo siya para maging malakas na mandirigma. Magtiwala ka sa kanyang kakayahan, kagaya ng tiwala na ibinigay mo sa akin. Maniwala ka, Celia. Hindi ko pababayaan ang ating anak. Ang pahayag ni Marsing sa pamamagitan ng panaginip. Oo, Marsing. Oo. Tutulong akong maihanda ang ating anak. Patawarin mo ko kung naging makasado na ako. Ang naluluhang tugon ni Celia sa mister sa panaginip. Nagising si Celia na hilam ng luha ang mata. Agaran siyang tumayo para halongkatin sa kanyang gamit ang naiwang mutya ng mister. Kinuha niya iyon sa katawan ni Marsing bago pa man ito sunugin kasama ng kanilang tahanan ng gabing iyon. Ang buong akala ni Celia na habang buhay niya na lang iyon na itatago. Hindi niya lubos maisip na darating ang panahon na kusa niya yun ibibigay sa kanyang anak na si Benny. Dahil naging bukas ang kamalayan at diwa ni Benny sa espiritual na antas, ay maaaring masilip nito ang pangyayari ng gabing paslangin ng kanyang ama. Bagay na labis na itinago ni Celia dahil magbubunsod lang iyon ng lalong pag-alab ng galit na patuloy na iniinda ng kanyang anak sa mahabang panahon. Ang tanging bagay na pinangahawakan ni Celia ay ang pangako ng kanyang yumaong mister na patuloy itong gagabay sa anak. Sino ba naman siya para pangunahan ng mga bathala na tumakda sa kapalaran ng kanyang anak? Matagal siyang nabulag sa takot na baka matulad ang anak sa malagim na kapalaran na sinapit ng kanyang mister. Nakalimutan ni Celia na kapwa dumadaloy sa kanilang dugo ang lipi ng mga babaylan. Hindi malabo ang posibilidad na susunod sa yapak nilang mag-asawa ang kanilang anak. Habang abala si Benny sa pag-iinsayo, ay lumapit ang kanyang ina sa kanyang tabi. Kinuha nito ang nakasukbit na sibat sa lalagyan. Kinargahan ng palaso at inasintaan dapat sana ay patamaan ni Benny. Ang galing, Nay. Pambihira. Ang bihasa mo palang gumamit na sibat. Namamangang sambit ni Benny sa ina. Dahil sa kausayan ko sa paggamit ng palaso at sibat, kaya nabihag ko ang puso ng iyong ama, Benny. Patawarin mo ako, anak, kung nagawa ko man ipagkait sa iyo ang totoong kaganapan sa nakalipas. Naniniwala ako na ito na ang tamang panahon para matuklasan mo na ang lahat. Basta ipangako mo lang sa akin na hindi ka magpapadala sa iyong galit. Katulad ng iyong ama noon sa kabila ng kanyang kalakasan,
ay mas pinili niyang maging mahinahon at makinig sa hinaing ng nakakarami. Huwag mong pairali ng galit, anak. Alalahanin mo ang pawang mabubuting ginagawa ng iyong ama nung siya'y nabubuhay pa mo. Ipagpatuloy mo ang kanyang mabuting simula, Benny. Sundan mo ang yapak ng iyong ama. Huwag kang tumaliwas sa kanyang adhikain, anak. Maipapangako mo ba sa akin, anak? Saad ni Celia sa kanyang anak. Alang-alang sa legasiya ng aking amanay, pagsisikapan kong manatiling umayon sa kabutihan. Kailangan managot ang taong nagkasala sa ating angkan. Pagbabayarin ko sila, Nay. Ang seryosong tugon ni Benny sa ina. Ito ang mutyang suot ng iyong ama ng gabing masawi siya, anak. Tanggapin mo ito. Sigurado ko na merong espesyal na kargang napapaloob sa mutya. Hindi nakikipagsapalaran ng iyong ama nang walang tangan-tangan na malakas na karga. Masisilip mo sa mutya ang uling kaganapan bago siya bawian ng buhay. Pinaalala ko lang sa'yo, anak. Hindi basta-basta ang iyong matutunghayan. Kailangan na handa ka at buwang iyong loob dahil maraming revelasyon ang iyong matutunghayan, anak. Ang babala ni Celia bago ibigay sa anak ang mutya. Nay, ano bang uri ito ng mutya? Bakit gano'n na lang kakampante si itay na makakaya siyang pangalagaan nito? Ang usisa ni Benny sa ina. Itanong mo na lang sa lolo mo, Benny. Siya ang bihasa sa pagkilatis ng mga anting-anting. Sigurado kung matutulungan kanya't magagabayan para mapagana pa ito lalo. Ang payo ni Celia sa anak. Nang mapag-isa na si Benny, ay inilabas niya ang mutya na huling ginamit ng kanyang ama. Normal lang ang itsura ng mutya. Gawa yun sa isang uri ng kawayan. Para itong dalawang magkaibang puno na maliit na kawayan na nagkadikit kaya naging isa. Sinuri pa ni Benny ngunit wala siyang makitang espesyal sa mutya na iyon. Naalala ni Benny ang sinabi ng kanyang ina na maaari niyang masilip buhat doon ang kaganapan bago mamatay ang kanyang ama. Huminga ng malalim si Benny bago itinapat sa kanyang noo ang mutya ng kanyang ama. Buhat doon ay bigla siyang dinala ng kanyang isipan sa isang pagtatagpo kung saan nakikita niya ang kanyang ama na naglalakad papunta sa bahay ng kanyang tiyuhin na si Manuel. Kumatok ang kanyang ama na agad naman pinaunlakan ni Manuel na buksan ang pinto. Naging klaro sa isipan ni Benny ang lahat kung bakit nandoon ang kanyang ama. Niyaya pala nito si Manuel upang samahan siya sa pagronda. Si Manuel ang pinakamalapit na pinsan ng kanyang ama at ito ang lubos na pinagkakatiwalaan niya. Planado ng lahat ni Manuel. May mga nakaabang na palang amaranig sa labas ng kanyang bakuran. Akmang manlalaban pa si Marsing pero huli na ang lahat. Binuksan ni Manuel ang pinto para bigyan daan ng pagpasok ng amaranig, lalong-lalo na si Minandro na kanilang pinuno. Nagkasagutan at nagkasumbatan ng kanyang ama at si Manuel. Sa halip na panghinaan ng loob ay pinili ni Marsing na lumaban. Isang madugong engkwentro ang naganap. Pero ang pinakamasakit na parte ay mismo si Manuel ang walang habas na nagpapalo sa kanyang ama, kaya nagkaroon ito ng malubang tama. Inggit ang punot dulo ng lahat kaya nagawa ni Manuel na traidorin ng kanyang pinsan. Sa tuwing humihingi ng patnugot si Manuel sa kanyang ama, ay nagdudulot pala iyon ng ibayong galit at hinanakit sa kanyang tiyuhin. Sa tuwing may napupuna si Marsing, ay may kaakibat pala iyon na galit na nagmumula sa puso ni Manuel. Ang dating pala nung kay Manuel ay parang kinakawawa siya ni Marsing. Ayaw ni Manuel na mapasa ilalim sa direktiba ni Marsing. Iyon ang pangunahing dahilan kung bakit naisipan ni Manuel na ipagkanulo ang kanyang pinsan para masolo ang pamumuno sa kanilang angkan. Si Manuel ang punot dulo kung bakit muling nabuhay si Minandro na patuloy nag-aasik ng lagim. Siya ang kusang nagpakawala sa sinaunang pinuno ng Amaranhig para muling mamayagpag ang takot ng mga tao. Sinadya ni Manuel na lansihin si Marsing dahil aminado ito na wala siyang sapat na kakayahan upang talunin ang kanyang pinsan. Maghintay ka, Manuel. Samantalayin mo ng pagkakataon
Dahil hindi magtatagal, muling mapapasa kamay ko ang lupain na minsang pinamunuan ng aking ama. Itataguyod ko muli ang kapayapaan at kasaganaan na minsan nang napagtagumpayan ng aking ama. Ang sambit ni Benny sa kanyang sarili. Matapos masilip ni Benny ang kaganapan kung papaano namatay ang kanyang ama, ay agad siyang dumiretso sa kanyang lolo para bigyang linaw kung bakit hindi gumana ang mutya na tangan-tangan ng kanyang ama ng gabing iyon. Sigurado si Benny na nabigo ang mutya na protektahan ng kanyang ama, kaya ito nasawi sa pinagsamang puwersa ni Manuel at mga amaranig. Lo, ito po yung mutya ni ama. Naguguluhan ako lo kung bakit hindi gumana ang mutya. Pamilyar ba sa iyo lo kung anong uri ng mutya ito? Ang usisa ni Benny sa kanyang lolo. Hindi ako maari magkamali, Benny. Mutya ng bagakay ang hawak-hawak mo. Bihira at napakasela ng mutya na hawak mo. Kailangan ng iba yung karunungan para makargahan ng mutya. Duda ko na hindi sapat ang karga ni Marsing ng gabing iyon kaya nabigo siyang mapagana ang mutya. Bigyan mo lang ako ng ilang araw para tuklasin ang nararapat na karga para sa hawak mong mutya. Ang sagot ng kanyang lolo. Lo, maaari mo bang ibahagi sa akin ang kalakasan ng mutya na naiwan ng aking ama? Bakit ito ang napili niya sa dinami-dami ng pinangangalagaan niyang karga? Malalim na pag-uusisa ni Benny sa kanyang lolo. Sa ngayon Benny wala pa akong konkretong kasagutan na may bibigay sa iyo, apo. Madabong ang kaalaman ng iyong ama at sigurado akong meron siyang sapat na dahilan kung bakit ito ang suot niya hanggang sa kanyang kamatayan. Alam mo, apo, ang mutya ay kagaya ng armas o sandata na ating ginagamit sa araw-araw. May kanya-kanya itong espesifikasyon kung saan dapat gamitin. Meron tayong gamit na karit para sa mga damo o panggapas ng palay. Itak naman o bola sa pagputol ng kahoy. At may mga patalim naman para sa pagluluto o pagkatay ng hayop. Ganon din ang mutya. Meron na nagsisilbing kahinaan ng isang nilalang o kanyang kalakasan. Ang pagpapaintindi ni Pedro sa kanyang apo. Aasahan ko lo ang pinangako mo sa akin na tuturuan mo ko kung paano mapagana ang mutya. Sayang naman kapag hindi ko nagamit lo. Ang tugon ni Benny sa matanda. Kailangan na ariin mo ang mutya, Benny, kung gusto mong kilalanin ka nito. Wala na ang iyong ama, Benny. Panahon na para tanggapin mo ang katotohanan na meron kang sariling laban na kailangan mapagtagumpayan. Ang paalala ni Pedro sa apo. Opo, lo, tatandaan ko po ang mga sinabi niyo. Pagsisikapan ko na lalong maging bihasa sa pakikidigma. Ang tugon ni Benny sa matanda. Magkaagapay sina Pedro at Celia sa pagsasanay kay Benny. Hindi lang ang kanyang kalakasan sa pisikal na aspeto, ganun din sa kanyang espiritual na kakayahan. Sinisigurado ni Celia na maituturo niya sa anak ang bawat kaalaman na kanyang tinataglay. Si Pedro naman ay patuloy na nakikisuyo sa kanyang magigiting na mandirigma upang sanayin ang kanyang apo para lalong maging bihasa si Benny sa paggamit ng palaso at sibat na armas. Pansamantalang nawaglit sa isipan ni Benny ang tungkol sa mutya ng kanyang ama. Sa halip ay natuon ang kanyang buong atensyon sa pagsasanay para lalong mapatibay ang kanyang depensa labang kay Miguel na tulad ng mga babaylan ay pinagtibay na ng panahon sa paggamit ng lihim na karunungan. Aminado si Benny sa posibilidad na maaring matulad lang ang kanyang kapalaran sa kanyang ama. Wala siyang hawak na matinding karga na may kakayahan na makapuksa sa mga sugapang amaranig na nagsisilbing pinakapuwersa ni Manuel sa kasalukuyan. Ganoon na lang ang saya ni Benny ng isang araw ay nilapitan siya ng kanyang nanay Celia para ipaalam na natuklasan ng kanyang lolo Pedro ang bisa at kalakasan ng mutya ng bagakay. Benny, kagagaling lang ng lolo Pedro mo sa pinakamatandang binukod sa bundok ng Matyas. Sa wakas ay nakatagpo siya ng taong may sapat at malalim na kaalaman tungkol sa mutya ng iyong ama. Bilisan mo, tumayo ka na para puntahan ng iyong lolo. Dahil sigurado ako naghihintay na yun sa iyo. Ang utos ni Celia sa anak. Dali-daling pumanaog si Benny sa kanyang silid upang puntahan ang dampa ng kanyang abuelo. Nadatnan niya ang kanyang lolo Pedro
Nakasalukuyang nakaupo at halatang pagod sa paglalakbay. Lo, mabuti nadatnan kita rito. Ang tungkol sa mutya, Lo, meron ka na daw sapat na kaalaman tungkol sa namana ko mutya. Ang usisa ni Benny sa kanyang lolo. Ang totoo niyan, Benny, balak ko na rin puntahan ka. Nagpahinga lang ako saglit. Bueno, andito ko na rin lang sasabihin ko na sa'yo. Makinig kang maigi, Benny. At iisa-isahin ko sa'yo ang aking nalaman. Ang mutya ng Bagakay ay uri ng mutya na umaayon sa limos ng kalikasan. Ibig sabihin, kailangan mo itong buhayin gamit ang lupang buhay o tinatawag ring lupang tumitibok. Ayon sa nakausap ko na katutubong binukot na bihasa sa paggamit ng ganitong mutya, ay maaaring direktang paglilimos ang ginawa ng iyong ama, kaya hindi umepekto ang bisa nito. Ang kalakasan ng mutya ay pagkontra sa mga aswang, engkanto at iba pang elemento. Isa itong uri ng karga na mainang gamitin sa kumbate o pakikipagtuos. Sa oras na nagawa mong buhayin ng mutya ay maaari mong kargahan ng anumang orasyon. Lalong magiging malakas ang mutya kapag sinamahan mo ng armas na gawa sa puno ng Bagakay. Ngayon ibatid mo na kung bakit nabigo ang iyong ama. Dahil nabigo siyang buhayin ng mutya bago ito kargahan ng orasyon at dasal. Orasyon man sa kumbate, baluti at panlunas sa pinsala. Kailangan mo lang buhayin ng mutya, apo, para kilalanin ka ng tagapangalaga. Ang paliwanag ni Pedro sa kanyang apo. Saan ko matatagpuan ang tumitibok na lupa, Lo? Ang usisa ni Benny sa kanyang lolo. Hintay mo sumapit ang susunod na Biyernes. Sasamahan ka namin para matuntun mo ang lupang buhay. Sa ngayon, kabisaduhin mo na lahat ang orasyon na nais mong ikarga sa mutya para sa darating na nakatakdang araw, apo. Ang tugon ni Pedro sa apo. Kung ganun, Lo, aalis na po ako para ipagpatuloy ko ang aking pagsasanay. Nagpapasalamat po ako sa inyo, Lo, sa pagpupunyagi para mahanapan ng kasagutan ng misteryong bumabalot sa mutya. Ang pasalamat ni Benny sa matanda. Tradisyon na sa pangkat na kinabibilangan ni Celia ang pag-aalay sa tuwing merong paglalakbay sa hinaharap. Hindi ba ang gabing iyon? Isang malaking baboy ramo ang kinatay para iaalay sa mga batalang gumagabay sa kanila. Si Marang na ina ni Celia ang nakagisna na namumuno sa pag-aalay. Isa siyang babaylan na gumagamit ng ritual ng pagbabathala. Isang alagad na may kakayahang magsumamo sa mga bathala. Isa-isa namang minarkahan ng mga naatasang sumama kay Benny para buhayin ang kanyang mutya. Minarkahan gamit ang pulang likido na nagmula sa baboy ramo. Nung lumapat ang kamay ni Marang sa noo ng apo, ay bigla siyang nagkaroon ng panibagong pangitain. Marang, ano ang ipinakita sa iyo ng ating bathala? Ang usisa ni Pedro sa asawa. Lulusubin tayo na sinaunang tribo ng Amaranig. Isang babala, Pedro. Kailangan natin maganda bago pa mauli ang lahat. Nakikita ko na maaari tayong matulad sa angka ni Marsig na magpasa hanggang ngayon ng titiis sa kalupitan ni Manuel at Menandro. Ang pahayag ni Marang. Sino si Menandro, Lola Marang? Ang tanong ni Benny sa kanyang Lola Marang. Siya ang ninuno ng mga Amaranhig. Binuhay siya ni Manuel para gamitin laban sa iyong ama. Kailangan niyong bilisan ang pagbuhay sa mutya. Umalis na kayo. Ang babala ni Marang. Kung gano'n ay maglalakbay na tayo mamaya bago sumapit ang bukang liwayway. Hindi natin pwedeng iwan ang ating buod sa kadiliman ng gabi. Maganda na ang naatasang sumama sa amin ni Benny. Ang saad ni Pedro. Lo, saan ba matatagpuan ang lupang buhay? Malayo ba ang kailangan natin lakbayin? Ang tanong ni Benny sa kanyang lolo. Hindi tayo maghahanap, Benny. Ang bundok ang maghahanap sa atin. Makahulog ang sambit ni Pedro sa kanyang apo. Paulit-ulit na iniisip ni Benny ang sinabi ng kanyang lolo Pedro. Nalilito siya sa sinabi nito na ang bundok ng engkanto ang hahanap sa kanila. Hindi mapakali si Benny dahil paulit-ulit lang silang naglilibot sa tuktok ng bundok Madyaas. Napakalamig ng umaga. Makapalang hamog na nakatakip sa tuktok ng bundok.
narito na tayo sa bundok ng engkanto. Ang pahayag ni Pedro sa kanyang apo. Patuloy ang paggalaw ng lupa sa parteng iyon ng bundok. Bigla na lamang naglaho ang makapal na hamog na bumabalot sa buong paligid. Ang malamig na paligid ay napalitan ng maaliwalas at napakasariwang ihip ng hangin. Benny, bilisan mo bago maglaho ang bundok ng mga engkanto. Ang utos ni Celia sa kanyang anak. Kinalas ni Benny ang kanyang suot na mutya at ibinaon ito sa lupa. Isinunod ni Benny ang pag-usal ng dasal na makapagbibigay buhay sa mutya. Lo, paano ko malalaman na buhay ng mutya? Ang tanong ni Benny sa matanda. Kapag nanumbalik na ang kulay ng kalikasan. Ang mabilis na sagot ni Pedro sa apo. Hindi tumigil si Benny hanggat wala siyang nakikitang pagbabago sa kanyang mutya. Nanlaki ang kanyang mata nang unti-unting nagbago ang anyo ng mutya. Ang dating walang buhay na kulay nito ay napalitan ng kulay berde. Kargahan mo na ba ng orasyon at dasal? Nagawa mo ng buhay ng mutya. Nauubos na ang oras natin sa bundok ng engkanto. Ano mang sandali ay maglalaho na ito. Ang paalala ni Pedro sa apo. Mabilis na umusal ng iba't ibang klase ng dasal si Benny. Ang bawat orasyon na kanyang kinakarga ay pawang malalakas na uri. Piling-pili iyon ayon na rin sa patnubay ng kanyang ina. Magmadali ka, Benny. Kunin mo na ang mutya. Unti-unti na naglalaho ang bundok ng mga engkanto. Ang utos ni Celia sa kanyang anak. Bago pa tuluyang maglaho ang bundok ng mga engkanto, ay nagawa na nga ni Benny ang nararapat niyang gawin. Wala siyang nakaligtaan sa kanilang pakay doon. Benny, sapat na ba ang kargang nailimos mo sa mutya? Ang usisa ni Pedro sa apo. Naikarga ko na pong lahat ng malalakas at matitibay na orasyon na minungkahin ni Nanay Lolo. Ang tugon ni Benny. Kung ganoon ay tayo na. Kailangan nating maganda sa nakatakdang pagsalakay ng tribo ng mga Amaranig. Anunsyo ni Pedro sa lahat. Habang naglalakad, ay patuloy ang pag-usisa ni Benny sa kanyang ina tungkol sa bundok ng mga engkanto. Inusisa ni Benny ang naispuntuhin ng kanyang lolo Pedro na mismong ang bundok ng engkanto ang kusang hahanap sa kanila. Alam mo anak, matagal na kaming babaylan. May mahalagang papel ang bundok ng engkanto sa aming mga debosyon at palata. Sa tuwing nagsasagawa ng ritual, ay nagkakabisa lang ito kapag doon namin sinasagawa. Lupang engkantado ang bundok na panging sa mga babaylan lang na mayroong matataas na antas ng kaalaman at karunungan na ipapakita. Kakaiba ang bisa ng debosyon kumpara sa sinasagawa sa ordinaryong lugar. Sagrado ang bundok ng engkanto sa tulad nating mga babaylan. Ang paliwanag ni Celia sa anak. Aktibo ang mga mandirigmang katutubo na sakop ni Pedro. May mga palaso at sibat na nakaangkla sa mga patibong. Sa oras na galawin iyon ng mga dayo, ay sigurado na ang kanilang kamatayan. Ang angka ni Celia ay kilala sa angking kagalingan sa pangangayam at pangangalap sa kagubatan. Pangkat na bihasang pumana at bumato ng palasog. Yan din ang isa sa mga dahilan kung bakit pinangingilagan silang pasukin ng mga mananalakay na lokal o dayuhan. Inihag ni Marang na sa kanya sa pantaha ay malamang sa pagsapit ng Biyernes ng gabi magaganap ang paglusob. Nagkataon nitong kabilugan ng buwan. Sinasabi na ang kabilugan ng buwan ay may hatid na kakaibang enerhiya sa mga alagad ng kaniliman. Nagkatotoo nga ang sa pantahan ni Marang dahil natapos ang gabi na walang paglusob na naganap. Aktibo ang mga mandarigmang katutubo sa gabi. Pagsapit ng araw ay malaya naman silang nakakagalaw. Iyon ang oras para makapagpahinga ang tanong pagsapit ng gabi. Sumapit ang araw na sinasabi ni Marang. Bago pa kumagat ang dilim ay pinaabot ng mga babaylan na umani umaalagwa ang kanilang mga gabay. Ganon din ang nararamdaman ni Benny at ang kanyang pamilya. Labis ang paglilikot ng kanilang mutya. Nangangahulugan na mayroong paparating na panganib. Paglalim ng gabi ay nagsimulang umalingasaw ang nakakasulasok na amoy. Maiahalin tulad sa nabubulok na laman ng hayop
Ganong amoy ang nasamyo ni Benny nung panahon ng kanyang kabataan. Ang unang engkwentro ng kanyang pamilya sa lipi ng mga sugapang Amaranig. Maganda ang lahat, paparating na ang kalaban. Ang anunsyo ni Pedro sa lahat. Lahat ng inatasang pumana ay umakyat na sa matataas na puno ng kahoy. Ang mga gumagamit naman ng mga sibat ay hinarangan ng direktang mga daanan. Sinindihan nila ang naglalakihang sulo para magbigay ng liwanag sa buong buod. Pinatunog na ang hudyat ng pagsisimula ng digmaan. Si Benny ang inatasang mamuno sa grupong gumagamit ng palaso, habang ang kanyang nanay Celia naman ang namumuno sa tagapana. Si Marang naman ay nagsasagawa ng pagbabathala para himukin ang kanyang umalagad na tulungan ng kanyang pangkat sa digmaan. Si Pedro na lolo ni Benny ay nagmamaniobra ng mga patibong sa buong paligid. Ang buong buod ay mayroong hindi mabilang na patibong. Bagyang nagulat si Benny nang tumambad sa kanya ang hindi mabilang sa dami na kasapi ng mga Amaranig. Nakapalibot ang mga ito sa buong bahagi ng kanilang buod. Pag-apak pa lang ng tribo ng Amaranig sa sakop ng lupain ni Pedro, ay agad na naglipara ng matatalas na pana na gawa sa pinatulis na puno ng bagakay. Sabay-sabay na nagalaw ang mga patibong, kaya hindi magkamayaw ang liparan ng sibat at palaso papunta sa kawan ng Amaranig. Marami ang nalaga sa kanilang hanay dahil sa mga patibong na nakalagay sa buong paligid. Sa bawat takbang ng mga Amaranig ay tuloy-tuloy ang pag-ulan ng sibat. Nagmula iyon sa panig ni Celia na kasalukuyang nasa taas ng mga puno. Pagkaubos ng sibat ay hagupit naman ang inihandang mga palaso ng panig ni Benny ang umatake sa kawan ng Amaranig. Ang punteriya nilang patamaan ay ang sentro ng puso ng Amaranig. Dahil sa organisado at matalinong pagplano ay walang kaswalidad sa panig ni Benny. Meron na silang inihandang hukay bago pa maganap ang labanan. Sinilaban nila iyon at doon itinapon ang bawat katawan ng Amaranig na sumalakay sa kanilang buod. Sa kabilang banda ay nanggagalaiti si Manuel sa galit ng kanyang napag-alaman na nagawang lipulin ng angka ni Celia ang mga Amaranig na kanilang ipinadala doon para lumusob. Lalo pang umiigting ang kanyang takot sa posibilidad na balikan siya ni Celia para pagbayarin sa ginawa niya kay Marsing. Labis ang pagkabahala ni Manuel sa ipinamalas na kalakasan ng lipi ni Celia. Agad siyang humayo para usigin ang pagkabigo ni Menandro. Ang kanyang pakay sa pagpapadala ng mga Amaranig doon ay para ipamalas ang kanilang pwersa. Pero sa halip, sila ang nasupresa. Menandro, ipinangako mo sa akin na magagawa mo patahimikin si Celia at ang kanyang angkan. Ayaw ko nang may umusbong na panibagong hadlang sa aking pamamayagpag sa ngayon. Ganun na ba kahila ang iyong pwersa na kahit isa man lang sa iyong tauhan ay walang nakabalik? Galit na usisa ni Manuel sa ninuno ng Amaranig. Kumalma ka, babaylan. Pawang mga baguhan ang aking ipinadala. Aaminin ko sa iyo na masyado kong minaliit ang kanilang kakayahan. Ang buong akala ko, nakatulad lang sila ng pinsa mo na iyong ipinagkanulo. Ang tugon ng sinaunang Amaranig. Ayaw ko na uling maririnig ang katagang winika mo, Menandro. Aasahan ko na tutupad ka sa ating kasunduan. Gusto ko bukas na bukas din ay meron ka ng magandang balita sa akin. Binabalaan kita, Menandro. Hindi mo na naisin na ako magalit. Ang pagbabanta ni Manuel sa Amaranig. Mabilis tumalima si Manuel para lisanin ang madilim na yungib na pinagtataguan ng mga Amaranig. Nakakasulasok ang amoy ng buong paligid. Animoy na bubulok na laman loob. Amoy iyon na nagmumula sa mismong katawan ng mga Amaranig. Lo, bakit niyo muling ikinakabit ang mga patibong? Todo ang ginagawang pagpapadami na sibat gayon din ang palasog sa ating pangkat. Sa tingin mo, Lo, may magaganap na naman kayong paglusob mamaya? Usisa ni Benny sa kanyang lolo. Kasi siya ko, Benny, kung walang susunod na paglusob mamayang gabi. Hindi pwedeng magpakampante. Buhay at kinabukasan ng ating lahi ang nakataya dito. Isang maling desisyon lang natin maaaring maubos tayo. Sa karanasan ko sa pangangayaw, hanggat hindi matitibag ang depensa ng kalaban
ay patuloy itong babalikan. Sigurado na ganoon din ang kaisipan ni Manuel. Maganda ka, Apo. Kailangan ibahin na naman natin ang estilo ng ating pakikipaglaban. Hindi pwedeng mabawasan ang ating depensa. Dapat ay lalong mas lumawak at maging matatag. Pagpapaliwanag ni Lolo Pedro sa Apo. Pagsapit ng gabi ay unti-unting umalingasaw na naman ang mabahong amoy na palatandaan na naroon na naman ang tribo ng sinaunang Amarangnig. Dali-daling umakyat si Benny sa matayog na puno para masipat ang kabuuan ng dami ng Amarangnig na paparating. Sa kalkula ni Benny, na halos doble ang dami nila kumpara sa nakalipas na gabi. Bago pa sila lubusang makalapit, ay nasilo na sila ng mga bitag na mayroong nakakabit na matulis na bagakay. Iyon ang tinutukoy ni Lolo Pedro na karagdagang patibong. Agad pinakawala ng matatalas sa sibat. Sa dami ng Amarangnig na lumulusob sa atin, nakakasigurado ko nakukulangin tayo sa sibat at palasog. Makikipaglaban tayo ng lakas sa lakas kung kakailanganin. Maganda ang lahat ng kampilan at kalasag. Ang utos ni Pedro sa kanyang nasasakupan. Inihanda naman ni Benny ang kanyang espesyal na armas. Gawa iyon sa sobrang tulis na bagakay. Merong patalin sa magkabilang dulo. Iyon ang kanyang gagamitin sa pakikidigma sa mga Amarangnig. Pinatunog naman ang pangalawang hudyat. Palatandaan na ubos na ang palasog at sibat ng buod. Binigyan daan ng pagpasok ng mga Amarangnig. Nagpatiyo na si Benny. Pagkahawak pa lang niya sa kanyang armas, ay agad na nagparamdam sa kanya ang tangan-tangan niyang mutya. Naninibago si Benny sa taglay niyang lakas. Nararamdaman niya iyon na umaalab sa kanyang sistema. Umaalagwa at nagwawala na lumalabas. Naramdaman ni Benny ang ligalig para simulan ng pakipagtuos. Napako ang atensyon ng buong pangkat nang magsimulang magpamalas si Benny ng kakaibang abilidad. Alisto at liksi, iba yung bilis at tumaapaw na lakas. Ganoon ang ipinamalas ni Benny sa labanan. Bawat Amarangnig na mangangahasong mabante ay nakakatikim ng bagsik ng tangan-tangan na sandatang bagakay ni Benny. Gutay-gutay ang katawan ng Amarangnig bago niya ito mabitawan. Maihahalin tulad sa bilis ng kidlat ang kanyang galawan. Hindi na halos masubaybayan ng ordinaryong mata ang ipinamalas niyang iba yung bilis. Hayaan niyo si Benny na ang tumapos ng laban. Taglay niya ang pambihirang mutya na angkop na panlaban sa Amarangnig. Tamang pagsubok ito para masubok ang angking kalakasan ng mutya. Ang pahayag ni Lolo Pedro. Tay, naiintindihan ko na si Marsing kung bakit ganun na lang kalakas ang loob niya noon. Ang problema lang ay hindi niya isagawa ng maayos ang ritual, kaya hindi nagkabisa ang hawak ng mutya. Sambit ni Celia sa ama. Ang kamalian ni Marsing noon dahil masyado siyang naging kampante sa angkin niyang kaalaman. Ang buong akala niya ay isang kahinaan kapag humingi ka ng tulong o tumanggap ng opinyon sa ibang tao. Ang kahinaan ni Marsing ay hindi ang kanyang kakayahan, kundi ang kanyang karakter bilang tao. Ang sagot ni Pedro sa anak. Takbang sinabi mo, Tay. Walang dulot na maganda ang taong masyadong mataas ang tingin sa sarili. Malaki ang pasasalamat ko, Tay, dahil taliwas sa ugali ng kanyang ama ang isinabuhay ni Benny. Madamdaming pahayag ni Celia. Halos okupahin ng mga Amarangnig na nagawang mapatumba ni Benny ang buong bakuran ng kanilang buod. Ang itsura ng mga Amarangnig na nandoon ay kulubot na at ang iba ay lumalabas na ang buto. Sigurado akong mga sinaunang Amarangnig ang lumusob sa atin. Sa dami nilang napatumba natin ay sigurado na mahina na ang kanilang puwersa. Ang kailangan lang natin ay tuluyang matalo si Melandro. Sisiguraduhin natin hindi na siya muling makakabalik sa punto na masukol natin ang pinakamatandang ninuno ng mga Amarangnig. Ang pahayag ni Pedro. Nasa ganong silang pag-uusap nang may dumating na dalawang matanda. Hapong-hapo ang mga ito at talatang galing sa mahabang paglalakbay. Agad naman silang nakilala ni Pedro sa kabila ng ilang taon nilang hindi pagkikita. Kayo na ba yan, Iska, Leroy? Kayo nga.
May halong pagtataka sa boses ni Pedro. Benny, magmano ka sa iyong lolo at lola. Pagkatapos tawagin mo ang iyong ina, sabihin mong andito ang magulang ni Marsing. Sigurado ako matutuwa iyon. Ang utos ni Pedro sa apo. Bata pa si Benny ng panahong iyon at mahigit 10 taon na rin ang nakalilipas. Malaki ang pagbabago sa itsura ng kanyang lolo't lola sa ama. Halata sa kanilang wangis ang paghihirap sa mahabang panahon. Tay, Nay, salamat kay Bathala at binigyan pa niya tayo ng pagkakataon na muling magkita. Ang nalulang sambit ni Celia. Salamat sa ating mahabaging Bathala dahil pinanatili niya kayong ligtas sa mahabang panahon. Batid ko na masaya si Marsing sa kabilang buhay dahil napalaki mo na ng maayos ang iyong 2 anak. Ang saad ni Leroy. Abot langit ang kasamaan ni Manuel. Simula ng maagaw niya ang kontrol sa aming lahat. Nagsimula na ang aming kalbaryo. Inubos niyang ipapatay ang natitirang kapatid ni Marsing. Labis ang kanyang takot na muli kaming gumawa ng hakbang para maghiganti. Nakatakas lang kami dahil sa tulong ng mga babayla na tulad namin ay umaasa na mayroong pangkat na tutulong sa amin. Kami na lang ang kanilang inaasahan para hindi matuloy ang balak ni Manuel. Ang salaysay naman ni Iska. Anong balak, Lola? Ang usisa ni Benny sa lola niya sa ama. Ipinag-utos ni Manuel ang malawakang pangahawa sa ating angkan Benny. Ipinag-utos niyang lahat ay obligato na maging amaranhig. Magaganap ito mamayang gabi pagkagat ng dilim. Ang salaysay ni Iska sa apo. Panahon na para sa paniningil. Mamayang gabi, tutuldukan ko na ang paghahari-harian ng Manuel na yan. Pangako ko yan sa inyo, Lolo, Lola. Sa ngalan ng aking ama, ay aking ipinapangako na ibabalik ang kanyang pagpapala sa lupain na lubos niyang minamahal. Ang pangako ni Benny sa harap ng kanyang angkan. Kinagabihan nga, ay dahan-dahan ng pumwesto ang tropa ni Celia at Benny ng gabing iyon. Sinadya nilang palibutan ng buong paligid. Hinintay nilang maglabasan ng mga sinaunang amaranig para hawaan ang buong angkan ng kanyang ama. Iyon na ang hudyat para simulan ng pagsalakay. Pagkakita ng buong angkan ni Marsing kay Celia ay agad na numbalik ang inaasam nilang pag-asa. Pagkakataon para matuldukan ang kanilang paghihirap. Naglakas loob silang lahat na lumaban. Sa kasamaang palad ay nakatakas si Manuel. Agad lumisan ng taksil sa kanilang angkan nung mapagtanto niyang tuluyang bumagsak ang kanyang puwersa. Hayaan na muna natin si Manuel. Ang pakay natin sa pagpunta rito ay para pigilan ang kanyang plano at higit sa lahat ay mabawi ang buod na ito sa kanyang kapangyarihan. Nagtagumpay tayo pero hindi matatapos ang lahat hanggat walang magbabayad. Sambit ni Benny sa harap ng angkan ng ama. Bantay sarado ng pinagkakatiwalaang mandirigma ni Benny ang buong paligid. Bahagi ng plano niya na pag-isahin na yun sa buod ng kanyang ina. Iyon ang unang bagay na gagawin ni Benny kapag nagawa niya ng mapawagsak ng tuluyan ang puwersa ni Manuel. Minandro! Palpak ka! Ang sabi mo sa akin dati, may sapat kang kakayahan para mapatumba ang naiwan lahi ni Marsing. Anong nangyari? Kung nagawa mo noon na matalo si Marsing, bakit hindi ang kanyang anak? Ang pag-usig ni Manuel sa ninuno ng amaranig. Ang buong akala ko noon, ganun na ang kalakasan ng mutya ng bagakay na lubos namin kinatatakutan. Kakaiba ang tangan-tangan na mutya ng batang si Benny kumpara noon sa kanyang ama. Ang sabat ni Minandro na sinaunang ninuno ng amaranig. Huwag ka nang magdahilan, Minandro. Sabihin mo na sa akin ang diretsahan. Ano ba ang tinutukoy mo? Singal ni Manuel kay Minandro. Malakas ang kutob ko. Noong panahon na tinalo namin si Marsing, ay hindi gumagana ang tangan-tangan niyang mutya. Kakaiba ang lakas at silakbo ng pwersa at enerhiya ng taglay ni Benny. Umaalagwa. Nagniningas at umaalab. Ganon ang pwersa na pumuksa sa amin noon. Pilitin man namin lumaban, pero lubang nakakapinsala sa amin ang ganong uri ng mutya.
Ngayon pa lang sinasabi ko na sa iyo, Manuel. Tinatanggap ko na ang aking pagkatalo. Mananatili ako dito sa yungib para hintayin ang aking katapusan. Pinaglipasan na ako ng panahon. Lumipas na ang aking kalakasan. May sumibol na sa henerasyong ito na may sapat na kakayahan para puksain ang aming uri. Ikinalulungkot ko, pero hanggang dito na lang ang magagawa ko sa iyo. Ang pagtatapat ni Menandro kay Manuel. Gustong-gusto niyang tapusin si Menandro ng oras na iyon. Pero naisip nito na maaari pa niyang gamitin ng sinaunang pinuno ng Amaranig para iligaw ang galit ng mag-inang Celia at Benny. Benny, huwag kang pakampante sa mga babaylan ng ating angkan. May iilan sa kanila na nananatiling matapat kay Manuel. Piliin mong mabuti ang mga taong pagkakatiwalaan mo, Apo. Alalahanin mo dati kung gaano kalapit sina Marsing at Manuel. Sinong mag-aakala na ang mismong magkakanulo sa kanya ay ang mismong taong lubos niyang pinagkakatiwalaan? Seryosong pahayag ni Leroy sa Apo. Huwag kang mag-alala, Lo. Meron na akong inutusan para magmanman. Sigurado na ang ilan sa kanila ay magsasalisi para magbigay ng ulat kay Manuel. Kailangan na masakote si Manuel at Menandro para pagbayarin sa kanilang kasalanan. Ang tugon ni Benny sa kanyang lolo. Matagal ko nang inaasam ang panahon na mapanagot ang traidor na si Manuel. Doble-doble na ang kasalanan niya sa amin. Sa atin. Mabuti pang kami na lang ang pinatay niya kaysa sa buhay ng aming anak. Araw-araw niya kaming pinaparusahan. Unti-unting pinapatay dahil sa kalungkutan. Hindi ko siya mapapatawad, Apo. Hindi. Nagniningas na galit sa sambit ni Lolo Leroy. Lo, kumalma ka. Pinapangako ko na doble-dobling pagpapahirap ang mararanasan ni Manuel. Bawat sakit, kalungkutan at tinagpis na ating dinanas ay ipapalasap natin sa kanya. Tugon ni Benny sa kanyang lolo. Pasensya ka na, Benny. Hindi ko na talaga mapigilan ang aking galit sa tuwing maaalala ko ang iyong ama kasama ang kanyang mga kapatid na naging biktima ni Manuel. Ang paliwanag ng kanyang lolo. Si Manuel naman ay buwan tiwala na muli niyang maloloko ang naiwang pamilya ng kanyang pinsan na kanyang pinagkaisahan. Tuloy-tuloy ang pagkalap niya ng impormasyon na maaari niyang magamit at masubaybayan ang bawat takbang ni na Benny. Manuel, ngayon pa lang ay sinasabi ko na sa'yo. Tumakas ka na hanggat may panahon ka pa. Kursigido si Benny na singiling ka sa lahat ng kasamaan mo. Karahasan at buhay na inutang mo sa kanyang pamilya. Simulat sa pula hindi na ako sang-ayon sa pinagagawa mo. Pero andito ako bilang pinsan mo. Sa kabila ng kasamaan ay kinikilala pa rin kitang kadugo. Pahayag ng pinsan ni Manuel na isa ring babaylan. Sa tingin mo, may magagawa pa kaya kapag humingi ako ng tawad kay Benny? Sasabihin ko na lang na ginamit ako ni Menandro para matalo si Marsing. Ididiin ko ang sinaunang ninuno ng Amaranig para mailigtas ang aking sarili. Sa tingin mo, paniniwalaan kaya ako ni Celia at Benny? Ang tanong ni Manuel. Tapos ano, babalik na naman sa dati? Ipagkakanulo mo na naman sina Benny. Dahil sa kasakiman mo. Tumigil ka na, Manuel. Ayaw ko na sa kasamaan mo. Mas gugustuhin ko pang umalis kaysa muling magpasailalim sa kasakiman mo. Diyan ka na. Wala akong mapapala sa pakikipag-usap sa iyo. Dahil puro ka kasakiman, kasamaan at kasinungalingan. Galit na sumbat ng kanyang pinsan. Tuluyan ng tinilikuran si Manuel ng kanyang angkan. Tahimik lang ang mga ito, pero labag sa kanilang kalooban ang ginagawa ni Manuel. Sa panahong iyon ay namamayani lang ang takot, kaya pinili nilang manahimik. Agad na naghanda ang buong pwersa ni Benny nang iulat ng kanyang inutusang magmanman na natukoy na nila ang pinagtataguan ni Manuel. Pagdating sa kuweba ay agad nilang pinalibutan ng buong paligid. Sinubukan ni Manuel na manlaban at tumakas, pero huli na. Napalibutan na siya ng mga tao ni Benny. Benny, pamangkin, ano ito? Tiyuhin mo ako! Naisambit ni Manuel nung kinakaladkad na siya palabas ng kuweba.
Hindi mo ako pamangkin. At higit sa lahat, wala kaming kamag-anak na traidor. Mapagkanulo at higit sa lahat makasarili. Madiin na sambit ni Benny. Ano ka ba naman pamangkin? Ginamit lang ako ni Minandro. Natakot lang ako sa maaari niyang gawin kapag tumanggi ako. Napilitan lang akong gawin ang mga bagay na yun. Patawarin niyo ako. Ang paliwanag ni Manuel. Sinong pinaglololoko mo, Manuel? Akala mo ba ganun lang ako kadaling mapaikot? Iba ako sa aking ama. Si Milandro? Anong magagawa ng isang amaranig na matagal nang natalo ng mga babaylan? Kalukuhan. Hindi makakawala si Minandro kung hindi mo siya pinakawalan. Pasalamat ka ng gabing ipinagkanulo mo si Tatay Marsing ay hindi gumana ang kanyang mutya. Dahil kung nagkataon, hindi ka nakapagpasasa sa loob ng mahigit 10 taon. Siguro nga, Manuel, ay matalino ka. Pero lumipas na ang katalinuhan mo. Kung nagawa mo yun sa kanila sa mahigit 10 taon, ibahin mo ko. Sinisigurado ko na kusa kang magmamakaawa na patayin dahil sa hirap na mararanasan mo. Tandaan mo yan. May otoridad na sambit ni Benny. Benny pamangkin, maawa ka na sa akin. Benny! Ang pagmamakaawa ni Manuel. Sige, igapos yun na yan. Bigyan nyo ng apdo ng hayop kapag humingi ng inumin. Haluan ng pinakamaanghang na sili kapag nagutom. Huwag na huwag nyo siyang papatayin. Habang buhay siya magdudusa hanggang siya na mismo ang humiling ng kanyang kamatayan. Ang utos si Benny. Ibinalik naman si Minandro sa kanyang dating libingan. Sa puntong iyon ay tuluyang isinara ang kanyang himlayan. Walang sino man ang maaaring makapagbukas maliban na lamang kung nais na magpatiwakal. May patibong na ibinaon at ikinabit sa mismong kanyang libingan para masigurado na walang sino man mangangahas na makapasok doon. Tuluyang inihiwalay ang kanyang puso at ipinagkatiwala iyon sa angka ni Celia para sila ang magtago. Hanggat nakahiwalay ang puso ni Minandro sa kanyang katawan ay hindi ito mabubuhay kahit maalis man ang harang sa kanyang katawan. Natupad ang kahilingan ng lolo't lola ni Benny. Araw-araw na pinahihirapan si Manuel. Paghihirap na hindi nakamamatay, pero mas naisip mo na lang mamatay kaysa maranasan iyon sa bawat araw. Dumating ang panahon na pinakahihintay ni Benny. Nakusang hiningi na ni Manuel ang kanyang kamatayan. Ayaw ni Benny na mabahiran ng dugo ang kamay ng sino man sa kanyang kamag-anak. Idinaan ang pagpapasya sa kapalaran. Kapag nakaligtas at nakatawid si Manuel sa gitna ng lawa na merong mababangis na buhaya, ay hahayaan nila itong mabuhay. Ngunit sa kasamaang palad, pagkalusong pa lang ni Manuel, ay agad na siyang sinakmal ng buhaya at dinala pa ilalim. Hindi na muling umangat pa ang katawan ni Manuel. Ito ay kilabot ng misteryo.